litrato. Nasa initialization report din ang geographic information, gaya ng province, city o municipality, barangay, voting center, at clustered precinct. Lalabas sa screen ng PCOS ang Please Insert Ballot. Ibig sabihin ay handa nang tumanggap ng balota ang PCOS. Kukunin ang initialization report mula sa PCOS at ipapakita sa lahat ng watchers. Pipirmahan ito ng BEI at ng mga watchers. Ilalagay ng chairman ng BEI ang initialization report sa designated envelope para maibigay sa election officer pagkatapos ng botohan. So bago magsimula ang botohan mismo, dapat siguraduhin natin na silyado pa ang PCOS at ballot box mula sa testing at sealing. Correct! Pag napirmahan na ang initialization report, simula na ng botohan. So, ano naman ang dapat bantayan kapag nagbotohan na? Yung pinaka-cute na pumapoto? Mali! Watch this na lang! Ito ang mangyayari pag nagsimula na ang botohan. Hahanapin ng botante sa Posted Computerized Voters List o PCVL ang kanyang pangalan, precinct number, at sequence number. Lalapit ang botante sa staff ng polling place upang ma-verify na siya ay pwedeng bumoto. Hahanapin ang pangalan at litrato ng botante sa EDCVL o pirma sa VRR. Kung nandun ang pangalan pero walang litrato, hihingan ang botante ng valid ID at papipirmahin sa EDCVL. Maaaring iprotesta ng watcher ang isang botante kung siya ay hindi rehistrado, gumagamit ng pangalan ng iba, o diskwalipikado dahil sa anumang dahilan. Kapag na-verify na siya nga ang botanteng nakalista sa EDCVL, i-announce ang kanyang pangalan upang marinig ng lahat ng nakapaligid. Kapag walang kumwestiyon at bago ibigay ng BEI chairman ang balota sa botante, titingnan muna kung may tinta o indelible ink ang daliri ng botante. Kapag meron na, ibig sabihin nakaboto na ang botante at hindi na maaaring bumoto muli. Kailangan i-record ang ito ng poll clerk. Kapag walang tinta ang daliri ng botante, pipirmahan ng BEI chairman ang EDCVL. Pipirmahan din ng BEI chairman ang harap ng balota sa tamang espasyo. Tandaan, tawagin ang pansin ng BEI kung hindi niya napirmahan ang balota dahil ito ay isang election offense. Ibibigay ng BEI chairman ang balota at ipapaliwanag sa botante ang tamang paraan ng paggamit ng balota. Ilalagay ang balota sa ballot secrecy folder para matakpan, maliban lang sa parte kung saan nakalagay ang pirma ng BEI chairman. Ibibigay sa botante ang ballot secrecy folder, balota, at marking pen na kailangang gamitin sa pagboto. Ang chairman lang ng BEI ang pwedeng magbigay ng balota. Kailangan ding pumirma ng botante sa EDCVL. Okay! Naibigay na ang mga balota sa mga botante. Pero, alam niyo ba ang bagong paraan ng pagboto? Di ba yun yung pag-shake ng bilog? Excuse me, oval siya. Uy, bilog, oval, ganon din yun! Teka. Bago kayo mag-away dyan, ha? Panuurin muna natin to. Ito ang mga mahalagang tandaan sa bagong proseso ng pagboto. Isha-shade ang oval sa tapat ng mga pangalan ng mga kandidatong ibinoboto gamit ang marking pen galing sa COMELEC. Hindi maaaring gumamit ng lapis, ballpen o ibang marking pen. Tandaan, dapat buo o kumpleto ang pag-shade ng oval sa tapat ng pangalan ng kandidatong ibinoboto. Iwasan na magkulang ang shading sa loob ng oval. Shading lang ang pwedeng gamitin sa oval, wag X, check, o linya. Huwag lulukutin o titiklupin ang balota. Hindi dapat sumobra ang binobotong kandidato sa pwesto. Halimbawa, 12 ang pwesto sa pagka-senador, kaya't 12 lang ang dapat iboto sa pwestong senador. Kung sumobra, hindi bibilangin lahat ng boto para sa mga senador. Pero bibilangin pa rin ang mga boto sa ibang pwesto. Tandaan,
isang balota lang ang ibibigay sa bawat botante, kaya't ingatang huwag magkamali. Magdala ng listahan ng iboboto para mapabilis at maiwasang magkamali sa pagboto. Kapag nasira ang balota, wala na itong kapalit. Baka maging dahilan pa ito upang hindi na makaboto ang botante. Maliban sa pag-shade ng oval, hindi dapat sulatan o lagyan ng kahit anong extra marks ang balota, lalo na ang mga gilid nito. Kapag may ibang mga marka ang balota, maaaring hindi ito tanggapin ng PCOS. Ibabalik ngayon ang balota sa secrecy folder at dadalhin ito sa PCOS. Tingnan ang bilang ng balota sa vote count indicator sa screen ng PCOS. Isusubo ang balota sa ballot entry slot hanggang kunin ito ng PCOS at mahulog ito sa loob ng ballot box. Pwedeng isubo ang balota sa ballot entry slot kahit pabaliktad, huwag lang pahalang. Tingnan ulit ang vote count indicator. Dapat ay nadagdagan ito ng isang boto lang. Ibig sabihin ay naibilang ang balotang ipinasok. Pagkatapos ay ibabalik ng botante sa BEI chairman ang ballot secrecy folder at marking pen. Lalagyan ng BEI chairman ng indelible ink ang kuko, kasama ang buong cuticle ng kanang hintuturo o ng anumang daliri kung walang hintuturo ng botante. Ibig sabihin, siya ay nakaboto na. Ilalagay ng botante ang kanyang thumb mark sa EDCVL. Paano naman kung ma-reject ang balota? Ano ang dapat gawin? Umiyak! Neng, ikaw ang nakakaiyak. Panuorin niyo na lang to. Ire-reject ng PCOS ang balota kung ito ay peke, isang photocopy o dati nang nascan ng PCOS, o kung may mga extra marks ang balota, lalo na sa mga gilid nito. Kung sakaling ma-reject ang balota, bibigyan ng isa pang pagkakataon ang botanteng isubo muli ang balota sa PCOS. Kung dito sa second try ay ma-reject pa rin ang balota, kailangang isoli ng botante ang balota sa BEI chairman. Hindi na bibigyan ng bagong balota ang botante. Lahat ng rejected ballots ay mamarkahan ng chairman ng rejected. Pipirmahan ito ng lahat ng miyembro ng BEI at ilalagay sa envelope na may markang rejected ballots. Saselyohan ito ng papel na may serial number at ilalagay sa ballot box compartment. Ire-record ito sa minutes, pati ang bilang ng rejected ballots. Kung may magrereklamo tungkol sa rejected ballots, kailangan gawin ang reklamo in writing o sa isang kasulatan. Ito naman ang gagawin sa mga natitirang balota. Pagkatapos ng botohan, ire-record ng chairman ang bilang ng hindi nagamit na balota. Tapos, sa harap ng ibang miyembro ng BEI, pupunitin ng BEI chairman ang mga balota lengthwise. Ang isang hati ay ilalagay sa designated envelope at ibibigay sa election officer upang itago. Ang natitirang kalahati naman ay ilalagay sa isa pang envelope at ilalagay sa ballot box. Ire-record din ito sa minutes. Okay, Sir, ano naman ang dapat naming pantayan sa pagbilang ng balota? Sir, at sa pag-transmit ng mga resulta. Teka. Di ba dapat ako ang nagtatanong sa inyo, ha? Game show ko to eh. Pero dahil mabait ako, eto ang sagot dyan. Sa pagbilang ng mga balota at pag-transmit ng resulta, ito ang mga kailangan mong tandaan. Pagkatapos ng botohan at bago bilangin ang mga boto, kailangan muling sundin ang proseso ng pag-verify gamit ang I-button security key ng BEI chairman. Pagkatapos ma-validate uli ang security key, pipindutin ng operator mula sa BEI ang Close Voting option sa main menu ng PCOS. Lalabas sa screen ang "Are you sure you want to close voting? No more ballots will be accepted after this." Pipindutin ng BEI